inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express. Kaya hindi ko na po patatagalin pa. Let us warmly welcome one of the Senior Communications Analysts ng Member Education Department to discuss the SS Maternity Benefit. Let's welcome Sir Mark Ezekiel Angco. Mabuting araw, Sir Mark. Thank you so much po, Ms. Louise. So muli mabuting araw po sa atin mga ka-eskwela. And ngayon po ay pag-uusapan naman natin yung atin pong maternity benefit. So kanina, napag-usapan a while ago or na-discuss sa inyo yung sickness benefit. So actually, isa din po sa medical benefit ni SSS is yung tinatawag natin na maternity benefit. So ano nga po ba ito? So ang maternity benefit is a daily cash allowance granted to a female member na hindi po nakapagtrabaho due to childbirth, miscarriage, or emergency termination of pregnancy. So take note, dapat po the female themselves must be a member of the SSS, may iba kasi na nagtatanong, sir, can we file the benefit on behalf of the female kasi hindi siya member? Hindi po ito maaari, The female themselves na nanganak or nakunan must be a member of the SSS. Okay? So what are the qualifying conditions for the maternity benefit? Una, in terms of contributions, dapat meron siyang at least 3 monthly contributions sa loob ng 12 months before the semester of delivery or miscarriage. So ibig sabihin po, katulad ni sickness, meron siyang at least 3 buwan na hulog sa loob po ng 12 months bago yung semestre ng pagkakasakit. So may recency po yung kanyang contributions dapat. So this eliminates or answers the question na, sir, 1 taon o 2 taon ako mahigit di nakapaghulog. May makukuha ba ako sa SSS kung halimbawa nanganak ako, or nakunan ako? Yan. So maaring wala po. Dahil hindi natin na-meet yung contributions required for the maternity benefit. Okay, so next, if employed, notification must be submitted to the employer or otherwise to the SSS. So if employed po yung female, dapat mag-notice sila sa kanilang employer. Hindi naman po namin tinatanong din kung sino po yung ama or yung legitimacy ng bata. Basta po pregnant yung female at qualified po siya, pwede siya mag-file. So if employed, pwede mag-notify po through employer. So magbigay alam po kayo sa inyo pong employer na kayo po ay pregnant. Sir, how early should we notify yung pregnancy ng female? So as soon as ma-confirm po na siya po ay buntis. How? Paano niyo mako-confirm? Through the use of medical records po or documents, particularly yung mga ultrasound, mga ganon, or any medical document na makakapagpatunay na siya po ay pregnant. Hindi po namin tinatanggap yung mga test kit po, ha. Yan, kasi hindi naman natin alam kung kanino galing yung specimen na i-provide. So, unlike doon sa atin pong mga ultrasound. Okay? So, kung ano naman po, yun nga, since mag-notify nga tayo sa employer, how late can we notify our employer? Hanggang kailan tayo pwede mag-notify, maghabol? As long as hindi pa nanganganak po yung female, pwede pa mag-notify. Okay? Yan. So, sir, paano naman yung cases na nanganak na po yung female or nakunan siya? Hindi niya kasi alam na pregnant siya, nakunan siya. Paano po yun? Hindi na notify sa employer. Pwede na po mag-file, magko-compute na si employer, magpa-file ng maternity benefit. Yan. And then, of course, we provide explanation kay SSS kung bakit walang notification po na naganap. Okay. So, kung hindi naman employed po yung female, for example, self-employed siya, voluntary, non-working spouse o OFW, direkta na po siya magpa-file ng notification pati ng benefit application sa SSS. Directly filed na po yan sa SSS kung hindi naman siya employed. Or prior to delivery or miscarriage, separated na siya from employment, hindi na niya kailangan balikan yung previous employer niya. Ang gagawin niya na lang po is magpa-file direkta sa SSS. Okay? So, speaking of the contributions po,
So to determine whether we're qualified, I believe sa sickness ganito rin yung diniscuss sa ating kanina. No, we have yung qualifying contributions, no. So first we need to define yung quarter po ng panganganak or pagkakunan, no, or miscarriage. So ang quarter po, no, refers to 3 consecutive months, tatlong buwang magkakasunod within the that ends with the month of March, month of June, month of September, and month of December. So yan po, basically sa isang taon meron tayong 4 na quarters. And each quarter po, yan sa first nagtatapos sa March, yung second nagtatapos sa June, yung third nagtatapos sa September, at yung fourth nagtatapos sa December. Yang 4 po na quarters po na yan ay fixed. Hindi po halimbawa nanganak siya or nakunan ng March, hindi siya February, March, April, kundi January, February, March pa din. Fixed po ang quarters natin kay SSS. Okay? So dito, aalamin natin anong buwan siya nanganak or nakunan. Saka natin i-identify yung quarter kung saan napapabilang yung buwan na yon kung kailan siya nanganak o nakunan. So the next step once we determine yung quarter of contingency is to determine yung semester. So yung semester refers to 2 consecutive quarters ending with the quarter of contingency. So nagtatapos po siya dapat sa quarter kung kailan po nanganak or nakunan sa case ng maternity. So ibig sabihin po, we're going to count a quarter backward, no? Pagka tayo po ay nagde-determine ng semester of contingency. Let's say nanganak po ng August, no? So kung August po siya nanganak, ang quarter nun would be the third quarter, July, August, September. And counting a quarter backward, yung quarter na yun would be April, May, and June. So yung combination ng April, May, June at saka July, August, September, yan yung April to September po na semester natin. Sa semestering po, wala naman tayong first, second, third, and fourth semester unlike sa quarters natin kasi ang semester naman po usually kung kinakount natin sa loob ng isang taon, dalawa lang. Pero sa case kasi ni SSS, nakadepende tayo kung kailan yung quarter na nagkasakit po yung tao o yung miyembro, no? So hindi tayo fixed sa first, second, third, fourth sa semestering. Hindi katulad sa quarter. Okay? Basta po kung kailan yung quarter na nanganak, count a quarter backward to get the semester of contingency. But don't worry, meron tayong sample na ipapakita dito. So let's say nanganak po siya ng June 2024. No, June 2024, almost a year ago na. So yung June 2024, ang quarter of contingency po niyan ay yung second quarter. Okay? And then yung semester, since nakuha na natin yung quarter of contingency, we count a quarter backward, i-include natin para makuha yung semester, yung quarter, yung previous quarter. So that would be January to March. So from January to June 2024, yan ang semester of contingency niya. Okay? Sumunod, to qualify po sa maternity, kailangan natin i-identify yung 12-month period bago po yung start ng semester. So kung ang start ng semester is January, so meaning the 12-month period, no, would be the whole year po 2023. Okay? Yung whole year po na 2023. From January to December ng 2023 kasi yan po yung 12 months exact before the start of the semester which is January 2024. So dito sa 12-month period na to ay naka-highlight ng orange. Maghahanap tayo ng 3 at least hanggang 6. Sir, paano kung 4 o 5 buwan yung contribution? Kasama ba yun sa hahanapin natin sa 12-month period? Kasama po. And your contributions within the 12-month period does not necessarily have to be consecutive. Kahit meron siyang gaps in between, okay lang po yun. Basta pasok siya sa 12-month period. So sa case natin, kita nyo, blanco ang 2023 niya, hindi siya nakapag-contribute for 1 year straight. No? So hindi siya magka-qualify. Kasi wala siyang qualifying contributions before the semester of contingency.
Yun po yung sinasabi ko kanina na pagka nakaisang taong kang diretso, hindi nakapaghulog or more at nanganak o nakunan ang member, wala po siya makukuha sa maternity dahil po sa rule na ito. Okay? So, ilang days ang ginagrant sa maternity benefit? So, under RA 11210 or the 105-day expanded maternity leave law, no, pinahaba po ng mga mababatas natin yung number of days na leave yung mga kababaihan. Dati kasi 60 days ang leave pagka normal delivery at 78 sa cesarean. Ngayon, regardless, basta any instance of live childbirth, 105 days na agad considered ang maternity leave, no? Or the benefit even. Yan. So 105 days na po regardless. Basta buhay po ang bata nung siya po ay pinanganak. Sir, kahit after a few hours or days, binawian po ng buhay yung bata, live childbirth pa din yon? Yes po. Kasi at the time of delivery, buhay po yung bata. Okay? Sumunod, sa mga cases na solo parent yung female, no? Meron tayong RA 8972 or Solo Parents Welfare Act na nagdagdag ng additional 15 days po, no, on top of the 105, so total siyang 120 na binibigay sa kanila. Okay? So, yan po sa mga solo parents, no. So, baka may kakilala kayo or baka kayo 'yon, di natin alam. This might be applicable to you. Yan. And then last but not the least, 60 days para naman sa mga cases ng miscarriages or emergency termination of pregnancy kasama ang stillbirth. When we say stillbirth, yan yung naipanganak, bago pinanganak pa yung fetus, wala na pong buhay yung bata. Okay? So, yun. Okay? Yun po yung stillbirth na tinatawag. So, yun yung 60 days lang po ang ibinibigay sa mga ganyang kaso. Okay? So, isa din pong clause ng expanded maternity leave law is yung mga employed female workers shall receive full pay which consists of the maternity benefit sa SSS and the salary differential to be paid by the employer. Take note, the salary differential is paid by the employer. Sir, mandatory po yan? Yes po. Sir, kailan nagsimulan dapat magbigay na salary differential? Nung na-implement po ang RA 11210 which is March 11, 2019. Hanggang ngayon po, dapat nagbibigay pa rin tayo ng salary differential kasi yan po ang nasa batas po natin. Okay? Mamaya, itatakil natin for a bit yung salary differential. Okay? Yan. Next, the manner of enjoyment of the maternity benefit. The benefit or the leave should be availed of in a continuous and uninterrupted manner. So when we say continuous, tuloy-tuloy, and uninterrupted, dapat hindi po, dapat tuloy-tuloy lang, dire-diretso hanggang sa pamasok na siya ulit kasi natapos niya na. Hindi pwede yung magli-leave siya, tapos hindi pa niya natatapos, babalik na siya sa trabaho. Okay? So may mga ganong cases naman, minsan yung female na mismo ang hindi sanay na nasa bahay nagpapahinga, no, so minsan ginagawa nila, they report to work early, no, than the expected date na babalik sila. So sir, what if that is the case, no? Take note, no, or be informed na in advance na po sa kanila yung full pay. Okay? So, yung full pay, in advance yun sa kanila, in-add yung sa maternity benefit. SSS maternity at saka salary differential. Yun yung full pay. In advance nyo na. Pagka pumasok pa po ang female, hindi niya tinapos yung maternity at binayaran nyo siya, no? Sa panahon na pumasok na siya, na dapat ay naka-maternity leave pa siya, considered yun na double compensation. So, kasi kinompensate mo na yung full pay, in advance mo na, for their maternity leave, yung period na nagpapahinga sila dapat. So, ano na yun? Double compensation na yun. Kalugian na yun on the part of the employer. So, according to DOLE, pwede naman silang hindi bigyan ng sweldo sa mga araw na dapat naka-maternity sila, pero instead, pumasok na. Kasi binigay niyo na sa kanila in advance yung kanilang full pay. Okay? And then, the benefit can be credited as a combination
of prenatal and postnatal leave. Basta hindi siya sosobra ng 105, 120, or 60 days po. Okay? But we have another statement here. Yung postnatal, however, shall not be less than 60 days. So, kung combination of prenatal and postnatal, pwede, no? Pero be mindful na yung postnatal care, yung after manganak, shall not be less than 60 days. So, pwedeng 60 days pataas pero hindi bababa ng 60. So, halimbawa, 105 yung na-grant, no? So, 60 kagad doon is for postnatal. Yung 45, pwedeng prenatal. Hindi natin, depende na po, no? Sa condition ng female, no, na manganganak. Yan. Okay? So, panghuli, this is granted in every instance of pregnancy, miscarriage, or emergency termination of pregnancy, no, regardless of frequency. So, dati kasi sa old maternity law, we only consider the first 4 deliveries or miscarriages, no? Pero dahil nga sa expanded maternity leave law, unlimited na po ito. Yan. So, kailangan natin kasi sumabay sa mga unli data, mga unli rice, mga ganyan. Hindi. Kidding aside, pwede po, no? Pwede po manganak ang female. Ang condition, syempre, every time na siya ay mabubuntis, magiging pregnant, or magmi-miscarry, magde-deliver, qualified siya dapat sa maternity benefit ng SSS para may makuha siya. Okay? Yan. So, another unique na feature ng expanded maternity leave law is yung allocation of maternity leave credits. Females have the option to allocate up to 7 days ng leave credits nila, okay, to either of the following. Okay? Sa child's father, married or not to the female, or sa alternate caregiver, yung kaanak or current partner ng female, regardless of the gender orientation, sa loob po ng iisang bahay. Okay, so let me elaborate on this, no? Yan, sa allocation of maternity leave credits, no, option lang po ito, no, on the part of the female, no? Pwede silang mag-allocate hanggang 7 araw po. So pwedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 7. Okay? Take note, leave credits po ang ina-allocate natin. Hindi po ito pera na nakukuha sa SSS. Ulitin ko po. Hindi po ito pera na nakukuha sa SSS. Instead, leave po ito ng female dapat na ipapasa niya sa tatay ng bata or sa alternate caregiver. Isa lang po sa kanilang dalawa ang pwedeng pagpilian, hindi pwedeng parehas silang papasahan. Okay? So basically, madadagdagan po ang leave credits with pay ng child's father or alternate caregiver. Sir, question, kailangan ba same company or pwedeng different companies sila? Pwede pong magkaiba. Does not necessarily have to be the same company po ang pinapasukan ng female at saka nung papasahan nila. Okay? So, ang requirement for the child's father or alternate caregiver is dapat employed sila dahil nga leave with pay ito na idadagdag sa kanila. Okay? Sir, who shoulders the leave with pay? Technically, no, it would be the employer. Kasi, leave with pay siya, kailangan i-grant and bayad yun. Okay? So, yan. Technically, it is the employer of the child's father or alternate caregiver. Okay? Sir, sa child's father, meron tayong tinatawag na paternity leave. Iba pa ba itong allocation of maternity leave credits? Yes, this is different. No? Yung maternity leave credits. Iba pa to doon sa, may iba pa yung allocation doon sa paternity leave. Sa paternity leave kasi, per guidelines, kailangan married. No? Married sa female na nanganak. Dito po sa allocation, married or not. So magkaibang-magkaiba po sila. And another, magkaibang batas kasi yung pinanggagalingan ng allocation at saka ng paternity leave. Take note, wala pong paternity benefit po sa SSS. Maternity lang po ang meron. Okay? So, kung mangyari na yung child's father ay married sa female, so automatic, may 7 days siya, paternity leave. Tapos, pinasahan din siya ng maternity leave credits na 7 days.
So 7 days sa paternity at 7 days sa allocation, that would be a total of 14 days, no, na leave on the part of the child's father. Okay? So pwede po 'yon. Both leave tsaka yung allocation ay may avail. Okay? Yan. So, applicable lamang po ito sa live childbirth. This is not applicable sa cases ng miscarriage or emergency termination of pregnancy. Okay? Sa alternate caregiver naman, relative within the 4th degree of consanguinity or current partner, yan. Basta po nasa same household sila. So, pwedeng kaanak siya or pwedeng kinakasama niya. Hindi siya yung tatay ng bata, maaaring iba, pero siya yung kinakasama currently, pwede yon. Basta siya ay employed. Okay? Sir, what would be the proof of allocation ng maternity leave credit na pwedeng ibigay ng child's father or alternate caregiver sa employer nila? Yung maternity notification po on the part of the female. So, si babae po, whether employed siya o hindi, by the way, hindi kailangan employed yung female para makapag-allocate siya. Kasi ang mangyayari po naman sa allocation of maternity leave credits, ibabawas din siya sa maternity benefit sa SSS. Okay? Instead of 105 days, halimbawa sa maternity, minus 7 kagad, 98 days na lang po yun. Yun lang babayaran sa kanya, yung 98 days. So, dito, sabi ko nga, yung maternity notification coming from the female, employed man sa hindi, ang magiging proof, no? Kung kami ang tatanungin, yung magiging proof, no, na nag-allocate siya. So sa maternity notification pa lang po, magde-decide na siya kaagad yung female kung gusto niya mag-allocate o hindi. Okay, so hopefully I've elaborated enough para mag-grasp natin kung ano ba talaga yung allocation of maternity leave credits. So moving on, other features of the maternity leave law. In case naman na namatay or na incapacitate or na disable permanently yung female worker, no, dahil sa panganganak, the maternity leave benefits shall accrue to the child's father or to the alternate caregiver subject to the following conditions. Una, yung maternity leave has not been settled. So hindi pa settled yung leave niya, no? So may naiiwan pa. And subject to submission of proof of member's death or incapacity and compliance to applicable SSS rules. So, subject for, ano pa po yan, evaluation din naman ni SSS Medical, no? Or sa case ng death, ni SSS, yung sa processing po namin ng mga death claims, no? Mga ganun po. So, dumadaan siya sa unit na involved. Depende na lang kung ano yung case, kung permanent disability ba or death po. Yan. Sumunod, if the maternity leave benefits, yung benefit po, yung pera, yung cash benefit, have already been paid in full, yan, the child's father or alternate caregiver shall be entitled to enjoy yung remaining na unexpired leave credits. So, naibigay ng advance yung benefit, yung pera, pero yung leave may naiwan pa. Yung naiiwan na leave, yung hindi pa nagagamit or hindi pa na-exhaust, pwede siyang gamitin ng child's father or alternate caregiver, yan, pero without pay na siya. Okay? Without pay na po yan. Pero, yung leave without pay na yan will not be considered as a gap in the service ng child's father or alternate caregiver. Okay? So, hindi siya bungi dun sa pagtatrabaho nung hindi siya considered na gap sa service nga or yung tenure ng employee, no, whether siya yung child's father or alternate caregiver. Next, the maternity leave with full pay is granted even if the childbirth, miscarriage, or emergency termination of pregnancy occurs not more than 15 calendar days after the termination of service. So, kailangan mag-grant pa rin tong maternity leave with full pay. Okay? Basta not more than 15 calendar days. So, kasamang weekends and holidays. After the termination of service, kung sakaling na-lay off po yung female worker. No?
Next, maternity leave benefits shall still be enjoyed even if the female worker has a pending administrative case. So, hindi po deterrent yung pagkakaroon ng administrative case na hindi na siya magiging eligible to enjoy yung maternity leave. Hindi po. So, entitled pa rin sila dito. Existing maternity benefits currently enjoyed under CBA, CAN, or present law shall still be granted if the same or yung mga nabanggit, yung CBA, CAN, or the other laws, are more beneficial to the female worker. So, sa cases na to, meron kasing mga employers na generous enough to give maternity benefit pa on top of the SSS maternity na matatanggap. So, pwede pa rin po yun ma-enjoy, pwede pa rin yun ibigay. Kasi, yun, kung ito ay mas beneficial sa female worker. So, yun. Pwede nyo pa rin po siyang ibigay. Kung ano po yung under ng CBA, yan, ng company, or yung bylaws nila, mga ganon. Any other working arrangement which the female worker shall agree to and consented to in writing, take note, in writing, not verbal, during the additional maternity leave period shall be allowed. So, ibig sabihin po, kung ano man yung napag-usapan ninyo, employee tsaka employer, no, na magiging working arrangement ninyo kung sakali, no, it will be allowed. Halimbawa, mga work from home, ganun. So, pwede yon. Okay? Yan. Female workers who availed of the maternity leave benefits shall be assured of security of tenure. So, kanina, sa halimbawa, in the case na ng death ng female, hindi gap sa service yung paggamit ng leave kahit without pay na siya. Same rule applies here. No? Security of tenure, hindi magiging basis ng demotion in employment ng female or even termination yung maternity niya. Okay? So, yon. Bawal po yan. Pagkalimbawa, na-demote siya o kaya tinanggal siya kaya siya nag-maternity leave kasi siya kaya hindi siya nakapag-report sa trabaho, yun yung dahilan ng pagkakatanggal, bawal po yun. Okay? Bawal po yun. Transfer to a parallel position or reassignment from one unit to another in the same agency or private enterprise shall be allowed, provided na hindi binababa yung ranggo, yung status, yung sweldo, or otherwise amount to constructive dismissal, yung paunti-unti mo siyang dinedemote hanggang sa matanggal na lang siya. Yon. Bawal po yan. Okay? So, dapat po, same rank, same status, same salary, pwedeng mag-transfer. Pwede po yun. No employer, pinaka-importante sa lahat, shall discriminate against the employment of women in order to avoid the maternity leave benefits provided for in the rules. Yung mag-hire ka lang na mag-hire ng lalaki kasi ayaw mong magbigay ng maternity benefits sa mga kababaihan. Bawal po yun. Okay? Kung meron man po tayong na-encounter na ganyan, maaaring siyang i-report sa DOLE. Karapatan niyo po 'yan. Okay? So, for the notification sa maternity, we have two ways. For those employed, si member will notify their employer and the employer will notify the SSS. Okay? So, magbibigay notice ang employee sa employer. Pagka-informed ang employer, magpa-file na siya online papunta kay SSS. Sa cases naman ng individual members, halimbawa self-employed voluntary, non-working spouse, OFW, direkta na siya sa SSS magpa-file ng notification. So, paano po ginagawa ang maternity notification? Online po siya. Kanina may nagtanong, sir, online, kasi daw sa sickness yon, sir, online pa rin ba? The word is pa rin. So, they're expecting na eventually allow yung over-the-counter. Online na po talaga ang filing ng sickness and maternity notification. Pati po yung mga reimbursements. Okay? Pati po yung mga personal na application sa SSS. Online na rin po yan. Okay? So, if employed, how do you notify? So, sa part ni employer, through their online account, under po ng benefits, yung submit maternity notification.
And then you input yung SS number ng female, yung expected date of delivery. By the way, yung expected date of delivery hindi siya kailangan 100% accurate. Kahit yan kasi yung mga due date na tinatawag natin. So yung due date na yan, hindi naman siya most of the time hindi naman siya accurate. Pwedeng before the due date or minsan beyond the due date pa siya nanganganak or yung ibang cases nakukunan. Mga ganon. So estimate lang naman ito. Next, ito na po yung exciting part, yung allocation of maternity leave credits. Kaya po sabi ko kanina, sa notification pa lang, magde-decide na po ang female kung gusto niya mag-allocate o hindi. Kasi, nandito na po yung filing ng allocation ng leave credits. So, selection lang naman yan. Kung gusto niya mag-allocate, kiklik lang ito. No? And then, input yung ilang number of days. No? Halimbawa 7 days or 6, 5, 4, 3, 2, 1 day. Depende sa female kung ilan. Anong pangalan ng pagpapasahan at kaano-ano niya to? Siya ba yung tatay ng bata o alternate caregiver? Kung ayaw naman po ng female, kasi nga option siya, employee wants to avail the full SSS maternity benefit. Yan lang po ang pipiliin. And then, saka i-click ang add. Pagkatapos, lahat ng mga ina-add sa notification, pwede kayong mag-notify ng multiple na mga na mga employees. So, meron tayong buttons dito, yung action for updating at saka deletion. So, kung may update kayo, click nyo lang yan, mag-update kayo ulit dito sa itaas, and then, click lang yung update para ma-save to. And then, pag tapos na, click na yung submit list. Yan. Okay? So, andyan yung notification. May notice pa din tayo sa email po. Okay? Yan. For individuals naman, sa case ng self-employed voluntary members, under ng benefits, click on maternity benefit. Kailangan meron kayong online account. Okay? So, dito sa maternity benefit, you're presented with 3 tabs. Unang-una dyan yung notification. Yan ang i-click natin. And then afterwards, you'll be seeing yung 3 steps. Yung apply, review, hanggang sa ma-complete. So sa apply, provide lahat ng important na information. Tulad ng expected date of delivery. Gusto mo bang mag-allocate? Yan, dito mo siya ilalagay. By the way, yung mga previously submitted na maternity claims ay makikita rin dito sa right side, yung under ng inquiry, kung ano yung mga statuses niyan. Okay? Yan. Next, yung review. So, dito, magko-confirm tayo sa certify. Yan. I agree, checkbox, and then click on next hanggang sa matapos. Okay. So, manner of payment. Sa case naman po ng employed, the benefit shall be advanced by the employer within 30 days from the filing of maternity leave application po sa inyong kumpanya. Meron yung iba kasi nalilito pagkatanggap ng pagka-file ng maternity notification sa SSS, they are assuming na once filed na yon, mag-a-advance na sila. Hindi po. Kailangan muna mag-maternity leave application kasi most of the time, hindi naman po pagka-notify magli-leave na siya kagad or manganganak na siya kagad. Usually, mga ilang months pa yan bago siya manganak or bago nakunan. So, ito po, kailangan mag-file muna ng maternity leave application po sa kumpanya. Saka mag-a-advance ang employer kung halimbawang hindi naman siya miscarriage. Okay? Yan. So, dito, walkthrough na lang tayo sa computation ng maternity benefit. So, for the computation, kung nag-grasp ninyo yung computation ng sickness benefit kanina, mas madali na lang sa inyo tong maternity benefit. Kasi, same steps lang siya. Identify, then exclude the semester of delivery or yung semester of contingency na tinatawag. Then, piliin yung 6 na pinakamataas na MSCs. 3 to 6 po yan, kahit halimbawa 3, 4, 5, 6, basta yung pinakamatataas po na monthly salary credits. Okay?
sa loob ng 12 months before yung semester of contingency para makuha ang total monthly salary credit. And then, i-divide ang TMSC ng 180, which is constant, para makuha ang average. At dito na po nagkakaiba ito sa sickness sa pang-apat na step. I-multiply ang ADSC sa 105, 120, or 60 days, or depende kung nag-allocate kayo. Yan, kung ilang araw man yon, whichever is applicable. Okay? Ayan. So, kaya po sabi ko kanina, kung nag-grasp na ninyo yung sa sickness, madali na lang sa inyo ang maternity. Wala na pong 90% dito kasi 100% of the average daily salary credit ay makukuha po ng female member for maternity. Okay? So, for the sample computation, no, sa maternity, no, we have halimbawa normal cesarean regardless naman na kasi. So, nanganak siya halimbawa March 1, 2024. So, kung March 1 siya nanganak, the quarter of contingency would be January to March. And then, yung semester niya would be October ng 2023 to March 2024 kasi we count a quarter backwards. Okay? And then, para makuha yung 12-month period, jump lang tayo ng isang taon from the start of the semester, no? October 2022 hanggang September 2023, okay, ay yung 12-month period. So dito sa 12-month period na to na naka-highlight in orange, definitely qualified siya sa maternity kasi puno yung 12 months. Kukunin natin dito yung 6 na pinakamataas. Okay? So dito sa case natin, puro 20,000 yung 6 highest monthly salary credits. So yung 20,000 ang kukunin natin. 20,000 times 6 is 120. Okay? 1,000 divided by 180 na constant times 105 equal to 70,000. Though ito po hindi siya 70 exact, may 69,000 something, may decimal places pa yan. So yung rules natin sa pagra-round off ng decimal, i-apply nyo na rin po. Kaya siya ni-round off to 70,000. Okay? So yan po yung maternity benefit sa SSS. So, kanina nabanggit ko, both SSS maternity benefit and salary differential ang ibinibigay. So, dun naman tayo sa part ng salary differential. Okay. So, una, to compute, determine the amount of full pay. Magkano yung total nakita ng babae sa loob po ng 105 days, 120 days, or 60 days, alin man ang applicable. Okay? So, we have a formula here which by the way, was provided ng Department of Labor and Employment o ng DOLE. So if you have any concerns on salary differential, kay DOLE nyo na po siya ilalapit. Labas na po si SSS dyan. Kasi si SSS, ang sakop niya lang po is yung maternity benefit ng SSS. But the salary differential, under na po siya ng DOLE. Okay? So, ang formula natin, full pay is equal to daily rate times factor divided by 12 times the maternity period in months. Okay? So, try natin i-substitute yung mga values na yan. Halimbawa, 1,280 ang daily rate. Factor is 313. Mamaya malaman nyo kung bakit 313. Maternity leave period is 105 days, equivalent to 3.5. Sir, saan galing yung 3.5 na yan? Yung 105 days po, i-divide ninyo ng 30, makukuha nyo is 3.5. Ganon din sa 120, divide nyo ng 30 days, 4 months. Yung 60, divide nyo ng 30, 2 months. Ganon po. Okay? So, PEMDAS rule, no? Unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. That would be 1,280 times 313 or 313. So that would be 400,640 divided by 12 kasi siya naman yung nasa loob ng bracket. 33,386.67 round off nyo na. Times 3.5 is 116,853.33. Okay? So yung factor kung bakit siya 313, kung sa isang linggo, isang araw lang ang rest day o ang day off, so 313 siya. Pero kung sa isang linggo, 2 araw ang day off, 261 yan. That is according to DOLE pa rin. Sila ang nagbigay nito. Okay? Pero yung iba naman, halimbawa na hindi lang isang araw o 2 araw yung rest days,
So, tawag dyan, depende na sa kung ano yung working arrangement ninyo. Okay? O yung applicable na arrangement ninyo. Yan. So, dito, sir, paano naman yung monthly kung hindi naman kami nagko-compute ng daily na kitaan, hindi arawan yung empleyado, monthly siya. Dito po, talon kayo kagad sa number 3. Kung magkano yung monthly salary niya, gross, times 3.5. Sir, yung allowances po ba kasama sa computation na salary differential? Yes, kung ito ay binibigay on a constant basis, monthly siyang binibigay, attached siya sa sweldo. Pero kung yung allowance na yun is conditional, for example, kailangan pagka na-hit mo yung quota or na-meet mo yung deliverables mo or yung task mo for the month, saka mo lang siya makukuha. Kung conditional siya, hindi siya kasama. Okay? So yung mga kasama lang sa basic na salary po na kind of allowances ang ini-include sa computation na salary differential. Okay? So next, we deduct yung social contributions. Take note, employee share only from the computed full pay. So social contributions, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Ibabawas nyo po yung contributions for the period na naka-maternity leave siya. Yung employee share lang po kasi yun naman talaga yung kinakaltas sa empleyado. Babawas nyo siya sa salary differential, no? Hindi nyo siya kukunin sa SSS maternity. Okay? Sa batas po natin, mandatory po na pagka-employed, kailangan may statutory contribution siya during maternity leave. Required po 'yon. Okay? Sir, paano kung halimbawa sa let's say yung wala siyang salary differential, 0 or negative, halimbawa. Saan namin kukunin yung bayad ng ano niya, yung contributions niya? Internal arrangement na po 'yan between employee and employer. Okay? Pero kung kami ang tatanungin ninyo, pwede ba siyang kunin sa SSS maternity? Hindi po. Okay? Panghuli, subtract yung SSS maternity benefit sa amount of full pay less social contributions. Okay? So yung matitira is the salary differential. Okay? So sabi ko na nga kanina, pag nag-0 or negative, it is an indication na na-cover ng SSS maternity yung full pay niya. So, hindi required ng employer na magbigay na salary differential. Pero kung ganun nga yung kaso na hindi 0 or negative, employer-employee arrangement na po yung statutory contributions na employee share. Yung employer share kasi, shouldered pa rin naman siya ng employer kasi employer share nga yun. Yung employee share po lamang ang kukunin natin sa employee. Sir, how about yung mga loans? Halimbawa sa SSS, mga ganyan, or other responsibilities or obligations. May loan sa Pag-ibig, halimbawa, mga ganun, aside from SSS. Internal arrangement na rin po yan kung saan nyo siya i-deduct. Ganon. So, kung ano po yung magiging usapan nyo na bilang employee and employer. Ang focus lang naman kasi is the statutory contributions. Yung loans po is additional na lang. Okay? Next, sa employers, ito naman yung online filing ng maternity benefit reimbursement o yung MBRA. So dito, online siyang ginagawa. Under ng benefits, yung maternity benefit reimbursement application. Input the SSS number of the employee na ipagre-reimburse ninyo. And then input the date of delivery and number of pregnancies. And then dito na yung facility natin. So dito, indicate ninyo kailan nag-start yung maternity leave, ano yung type of delivery, nag-allocate ba o hindi. Yan. Checkbox po yan yung solo parent at saka yung with allocated leave credits. Yan. Yung or nag-miscarry siya or nag-stillbirth or fetal death. And then may additional set of questions pa dito, separated ba from employment or absence without official leave or nag-awol yung tao, yung female employee. Kung na-separate man siya or nag-awol, available ba yung basic documentary requirements for submission? Kung hindi available to, mare-reduce po yung amount na makukuha sa reimbursement. Okay, baka maging tanong na rin po yan later on. Yan. Deceased na ba yung member? Yan, kung available, yung documentary requirements for submission, check nyo lang din po. Tick nyo lang yung checkbox. Yan.
Okay? So click on proceed. Pagkatapos mag-attach na kayo ng documentary requirements, no? Yung proof of advance payment at saka yung child's birth. Depende naman sa ilalagay ninyo or ipoprovide ninyo na mga information. Okay? So certify lang, click on certify and submit hanggang sa matapos. So important reminders, the filing date of the reimbursement shall be the date of certification of the employee. Okay? Receipt of advance payment shall be certified by the employee within 7 working days from the date of sending by the of email by the SSS through the link provided or sa my.sss account ng employee. So may responsibility po ang empleyado dito, kailangan niya pong i-certify kung nag-advance na ba sa kanya ang employer. Paalala po mga empleyado, wag po kayong magtitik or makiklik ng sinertify nyo na binigyan na kayo ng advance payment kung hindi pa naman talaga kayo binibigyan. Okay? Bale, parang insurance nyo yan na hindi pa naman niya ako binibigyan ng hindi pa niya ako ina-advance. Hindi pa niya binibigay. So, bakit ko i-click? 'Di ba? 'Yan. So, safety net na rin po 'yan sa atin pong mga employees. Next, claim will be rejected if hindi na-actionan yung certification or hindi nakapag-cash advance ang employer within the prescribed period. Okay? So, pagka na-reject, pagka sinabi pong reject, it does not mean hindi kayo eligible. It means may kulang or may hindi kayo na-comply, you need to refile again. Okay? So, meron yung iba kasi pagka nakita yung reject, kinakabahan na kasi baka hindi sila makapag-apply. Hindi po. Ibig sabihin lang nun, may kulang, may kailangan kayong i-comply, or may hindi nagawa tulad ng employee certification within 7 working days. If separated, AWOL, or deceased, the filing date shall be upon successful submission of the claim. Sa cases naman ng separated, AWOL, or deceased, wala nang certification. Kasi wala na po mag-certify. So, yun. Directly, successful submission na siya kagad. Okay? Claims that have been submitted but were not accepted based on SSS evaluation may be refiled as a new online transaction once requirements are fully complied. So yan nga, sabi ko kanina, hindi porke na-reject, it does not mean hindi kayo qualified. Ibig sabihin lang, may kulang. Once fully complied, mag-refile ng panibagong transaction. Okay, so what are the exemptions from online filing? Una, yung denied yung claim tapos na-reconsider for payment. Or deceased yung member, hindi pa na-claim yung benefit, exempted siya sa online filing. Or yung employer ay inactive, terminated, or retired tapos nagki-claim ng reimbursement. Yon. Okay, so exempted siya from online filing. Over the counter po yan. Sa nearest SSS branch or sa employer naman, yung servicing branch nila. Okay? So for the adjustment of reimbursement on the part of the employer na naman, ito naman yung grounds for adjustment. Una, qualified pala yung member as solo parent. Una, final niya as regular maternity. Yun pala, solo parent siya. Pwede yun. Or correction of number of days. Halimbawa, 98 days pero yung pala 105 kasi hindi naman nag-allocate. O kaya mas mataas yung computation ni SSS kaysa sa employer. Yan. Or correction of type of claim. Halimbawa, ang claim name is miscarriage. Yung pala, hindi naman. Mga ganon. O kaya, nanganak. Yun pala, miscarriage. 105, pero miscarriage pala, 60 lang dapat. Additional posted contributions. Halimbawa, at the time na nanganak or nakunan, hindi pa posted yung country. Then afterwards, saka na post. So, syempre, sayang yung potential na magiging increase ng benefit based on computation. So, yon. And allocated leave credits not used. Ito naman, yung allocated leave credits not used, halimbawa lang, nangyari or nagkataon na yung pinasahan ng allocation ay nawalan ng trabaho. Nag-resign, nag-awol, or na-terminate. So, hindi niya magagamit yung leave credits kasi hindi siya employed at the time of delivery. So, kung ganun yung case, not used siya, pwedeng mag-request ng adjustment. Pero, kung halimbawa po na magre-request ng adjustment dahil nagbago lang yung isip sa allocation, hindi po natin siya mapapalitan. Okay? So,
choose wisely po pagka nag-allocate tayo, no? Kasi hindi na natin ito may ka-cancel pa. Okay? Halimbawa, siya yung child's father, then at the time okay sila. Then biglang after a few months, di na sila in good terms before delivery. So, yon. Hindi yun pwede ha. Dito lang, not used. Ibig sabihin, hindi siya employed, hindi niya nagamit. Okay? So, for the adjustment facility, yan. Dito lang, no, sa online account, sa employer. Okay? And then, input the SS number. Then, yung date of delivery miscarriage. And then, you're presented with yung reason for adjustment. Yung reason for adjustment is a drop-down list. And then, may tinatanong lang din kung separated ba a wool or deceased. And then, the amount for reimbursement. Lalagay ninyo. Pagkatapos, tawag dyan, yung documentary requirements na. Depende sa reason for adjustment ninyo. Okay? So, this one, yung online filing of maternity benefit application, para naman to sa mga individual members, self-employed, voluntary, non-working spouse, OFW, or newly separated na member. Yung before delivery or miscarriage, hindi na siya employed. So, direkta na siya dapat magpa-file sa SSS after niyang manganak. Okay? So, saan ang filing? Doon din, kanina, di ba, sa notification sa online account, click nyo yung under benefits, click nyo yung maternity benefit, and then, katabi ng maternity notification, yung maternity application. So, yan po ang i-click ninyo. Pagkatapos, sa part na mag-a-apply, provide ang necessary information. Okay? May checkbox dito, separated ka na ba from employment, no? Yan, date of delivery occurs within employment period or within 6 months from the date of separation of employment. Yan. So, titik nyo po yan checkbox na yan, ha? Okay? Kung yan ay applicable sa inyo. Okay? And then, sumunod, mag-a-attach na kayong supporting documents. Kung gusto ninyo malaman kung ano yung mga supporting documents na i-attach, meron tayong letter I or yung parang information na icon sa left side. Click nyo po yan and makikita ninyo yung list of documentary requirements na kailangan nyong ipasa or i-attach. Take note, clear and colored copy ng document ang dapat nyong i-attach. Okay? So, minsan doon po nagkakaproblema. Mamaya nandun yun sa top rejection reasons. So, for the online filing, yan na, certify, then click on next, hanggang sa matapos. Okay. So, ito, sa mga cases po na halimbawa 6 months from the date of separation, nangyari yung delivery, miscarriage, or ETP, subject for certification pa rin po siya ng last na employer po nung female. So, yung mga employers po na nandito sa ating webinar ngayon, baka nagtataka, bakit may mga notifications or may mga certifications for certification kami nung maternity, nung employee namin na separated naman na nag-resign na. So, ito po yun. Subject pa rin po siya for certification. Wala na kayong ilalabas dito, hindi kayo mag-a-advance, hindi kayo magre-reimburse, isa-certify nyo lang. Okay? Parang wala na po yung certificate of separation. Ito na po yun. Okay? So, hanggang kailan pwede file ang maternity? 10 years po. From the date of delivery, miscarriage, or emergency termination of pregnancy. Pero, ang condition, kung magfa-file within 10 years, sa date pa lang ng delivery or miscarriage or ETP, qualified na siya noon pa lamang sa maternity benefit. Okay? Hindi pwede yung nauna muna siyang nanganak or nakunan, wala siyang contributions, tapos maghuhulog, and then magfa-file within 10 years. Okay? So, yun po, yung prescriptive filing period natin, 10 years po. Okay? Basta, the date of delivery, miscarriage, or ETP, qualified ka na dapat sa maternity benefit. Okay? Yan. So, ito na po yung panghuli, top rejection reasons. Ano ba yung mga rejection reasons natin sa maternity? No? Parang frequently asked questions. Yan. So, una,
corresponding official or acknowledgement receipt issued by PSA or LCR was not included on the submitted child certificate of live birth o yung birth certificate. So, kailangan po, okay, kasama ang resibo, okay, ng OR o yung acknowledgement receipt issued by PSA o local civil registry po. Kasama po dapat yan for authenticity. Okay? This is required po according to SSS Circular 2023-003. Okay? Or yung documentary requirements for maternity benefit. Pwede nyo pong tignan yan sa atin pong website. Makikita nyo po. Okay? Yung pangalawa, submit certified true copy or CTC, nung birth certificate or certificate of death duly registered with the LCR or with corresponding OR or AR. So, kung ano po, yun nga, to ensure yung authenticity din, kailangan hihingi minsan ng CTC. Okay? Yan. Okay, so as per Circular 2023-003, the acceptable documents and are scanned copy of the original, colored by the way, or certified true copy with good image quality. Take note, good image quality po. Okay? So, may mga instances lang na nire-require ang CTC to ensure yung authenticity ng mga binigay na documents. Sumunod, yung submit child certificate of live birth or death cert issued by PSA with corresponding OR or AR. Ito naman, kung beyond 6 months na from the date of delivery, saka pa lang magfa-file ng maternity. So, PSA na to. Okay, PSA na to dapat. Hindi na local civil registry. Kung na siya, more than 6 months na from the date of delivery, saka pala magfa-file. Okay? Next reason. Please refile your maternity benefit application and select or tick the box already separated from employment. So, binanggit ko na to kanina, yung online certification of employer required ito kung yung ninyo, delivery or miscarriage or emergency termination of pregnancy occurred within the employment period or within 6 months from the date of separation from employment. This is according naman sa Circular 2023-011, no? Okay? So, kailangan po, no, i-certify ito ng last na employer ng female. Therefore, yung certificate of separation at saka yung proof of advance payment is no longer required. So, hindi na siya kinakailangan. Okay? So, ito na lang po talaga, sapat na. Okay? Next. Part or portion of the submitted document is not visible. Please rescan the document and refile the claim. So, pagka yun nga, nire-require good image quality. So, kung may part na malabo, yan. Kailangan yung i-rescan at i-resubmit or mag-refile ulit. Okay? Next, rejection reason with discrepancy in the pregnancy number being filed as against the supporting documents. So may possibility kasi na yung encoded number of pregnancy is erroneous against the submitted documentary requirement. Okay? So for cases that requires correction of pregnancy number, no? At yung maternity claim ay settled na ni SSS Processing Center, yung member must file her request for correction together with supporting documents to the nearest SSS branch office for receipt and screening kung magpapakorrect tayo. And then the concerned processing center po ni SSS shall settle the claim. The claim shall facilitate the said correction. Okay? Sumunod, yung uploaded document is not original or CTC. Kailangan mag-upload ulit ng CTC or original colored copy of the documents. So, yun nga. Yun lang po yung acceptable. Okay? Yan. So, next, please upload clear and colored copy. Yan. So, good image quality kailangan. Same, yung quality is unreadable or blurred. Yan. And unable to open the attached file. Ito, worst case scenario na to, hindi lang siya blurred, hindi lang siya hindi mabasa. This is my last slide, by the way. So, ngayon po, hindi na siya ma-attach. Hindi na ma-open yung attached file. So, corrupted siya. So, kailangan nyo mag-refile ulit. Okay? So,
that would be the end of my presentation. Okay, so if ever naman na meron po kayong mga katanungan patungkol, alam ko po meron. Kanina sa start pa lang ng webinar, meron na. So, ibigay ko na po muna yung virtual floor sa atin pong mga facilitators and then saka tayo mag-proceed po sa ating Q&A. Thank you so much. Alright, maraming salamat Sir Mark sa pagbabahagi ng detalyadong impormasyon on the SSS maternity benefit. At before tayo magpatuloy dun sa ating Q&A portion, nais lang namin ipaalam sa ating mga kaeskwela na mandatory na ang paggamit ng Payment Reference Number or PRN sa pagbabayad ng loans at real-time din yung posting ng payment nito. Just scan the QR code na nakikita ninyo sa ating mga screen to learn more about generating a PRN para sa inyong mga loans. Okay. So ngayon naman ay magpo-proceed na tayo sa questions patungkol sa ating topic regarding maternity benefits. So Sir Mark, are you ready? Ready na po. Ready na. Okay, so for our first question from Anonymous, bakit po nagkakaiba ang computed amount sa maternity reimbursement sa ire-return ni SSS? Medyo nahihirapan mag-compute dahil tinanggal na yung dati na may monthly salary per month. Okay, so I believe si Anonymous po, sayang di nakalagay yung pangalan, ay referring doon sa monthly salary credit applicable doon sa mga posted contributions for reimbursement. So currently yan po ay hindi din nakalagay sa natin sa interface natin sa website. So of course, ang website naman natin is lagi naman po nag-undergo na enhancement yan. So, antayin lang po natin sa mga darating po or mga future enhancements. So now, ngayon, it is the employer's yung responsibility to ensure yung correctness. Ano pong magiging reference ninyo or pwede ninyong maging basihan ng monthly salary credit. So, pwede niyo pong pagbasihan ay yung atin pong mga contribution tables. Okay, so yung mga contribution tables po, pwede nyo i-download din yan sa atin pong website. Available din po yan sa social media. Kahit mag-type ka lang po sa Google, SSS Contribution 2025, lalabas po yan. So doon po sa mga contribution tables natin, particularly yung for employed and employer, doon po natin po maaring ibangga yung monthly salary credit at saka yung amount ng contribution paid po for the employee para po ma-ensure natin yung accuracy ng computation po ng atin pong benefit. Yan. So hopefully nasagot ko po yung question. Alright, so thank you, Sir Mark, sa pagsagot sa una nating question. So for the second question from Mon, hi po, i-confirm ko lang po regarding maternity benefit. October po ang EDD ko and complete ang hulog ko since 2024 till April 2025. Pwede po ba na hindi na ako maghulog sa next months? Makakapag-avail pa rin ba ako ng maximum maternity benefit? Nag-resign kasi ako from work this year. Okay, so thank you so much po kay Mon for that question. So kung halimbawa October ang estimated date of delivery, October 2025. So ang semester of contingency niyan would be yung July to December, okay? 2025. So magiging ano po niyan, 12-month period niyan would be July 2024 up to June 2025. So kung halimbawa naman na complete per this statement, complete ang hulog ko since 2024 till April, pwede po 'yan, Pwede po 'yan provided na tawag diyan maximum yung kasi ang question niya dito, makakapag-avail pa rin ba ako ng maximum maternity benefit? Provided po that you have paid the contribution equivalent to 20,000 monthly salary credit, pataas, though ang limit naman kasi natin sa benefit computation is 20,000 po. So basta 20,000 po ay na-hit natin in terms of contribution payment,
makakakuha po tayo ng maximum na maternity benefit. Now, the other question, pwede na ba siyang hindi maghulog sa next months? So, kung halimbawa ang 12-month period niya is July 2024 up to June 2025, pwede na yung tawag dyan, kasi 6 months lang naman within the 12-month period. So, kung titingnan natin, pwede naman nang hindi. Pero still, kung gusto natin makasiguro na yung maximum benefit yung makuha natin, pwede tayong maghulog till June to complete yung 12-month period. No? So, yun po yung maaari namin may advice sa inyo. Okay? Yan. Basta, also, make sure po na bayaran yung mga huling contribution, halimbawa yung May and June, prior to the semester of contingency. Kasi meron din tayong ruling in terms of contribution payment naman na kapag ka binayaran yung contributions within the semester of contingency, hindi siya kasama, maisasama sa eligibility noong member sa benefits po natin. So, ensure lang po natin yung timeliness din ng atin pong mga payments. Okay? So, yun lang po. Hopefully, nasagot ko yung tanong. Alright, thank you Sir Mark sa pagsagot ng tanong ni Mon. And dito naman tayo sa susunod na question from Janine David. After the submission of maternity notification by the employer, how can the employee check the estimated computation which will be the basis of her maternity benefits to be processed by the employer? In the previous website setup, it can be accessed under the inquiry tab by the employee. Okay, good question. So, ito na ang tinutukoy naman nila dito is ma-check natin kung ano yung from the end ng employee, ano yung magkano makukuha nila based on their claim. So, currently, yun nga, nag-undergo kasi ng tawag dyan, ng facelift yung atin pong website. So, currently, hindi po available to. So, hindi natin siya makikita. So, antayin lang po natin yung mga tawag dyan, yung mga enhancements further na baka maaari po sa mga susunod na panahon ay makita na natin ito. So for now, we can check the estimated computation katulad din ng first question kanina by referring to our contribution table, no? Kung magkano yung estimate natin pong makukuha. Pero si employer na rin naman kasi po yung magko-compute niyan. Sabi ko nga, magbase tayo sa contribution table to ensure yung accuracy nung atin pong mga magiging yung benefit na makukuha. Ayun. So, antayin lang po natin yung nag-undergo naman din po ng frequent enhancements si website para mapaganda ang experience ninyo. So, eventually down the line, maaari pong maidagdag itong mga ito. Pero we'll take it as a suggestion na rin na maibalik ito or mai-integrate ito sa bagong interface naman ng atin pong SSS website. Yan. So, maraming salamat po. Okay, thank you Janine for that question and Sir Mark sa pagsagot. For our fourth question naman, anonymous, paano po kung hindi nakapag-notify ng maternity ang voluntary, self-employed OFW member, pwede po i-file online o kailangan pumunta sa SSS? Yan. So, pwede pa din po ito i-file online, personally, ni member. No? So, pwede po siya doon na sa maternity application po na tab, siya mismo pupunta. Yun na po yung i-click niya to file yung maternity benefit po. Pwede pa rin naman po yan, basta deemed qualified kayo. I-skip na nga lang po natin yung part no notification kasi hindi siya nakapag-notify. So, we'll forgo that part of the process. Doon na tayo sa application naman since individual filing naman po ito. Okay, so thank you again, Sir Mark. So next question naman tayo, anonymous ulit ang ating participant. Hello po. Ask ko lang po kung kasama pa din po kaya sa maternity benefit ko yung hulog ko noong January to March 2024 kung nakakuha na ako noong nanganak ako noong July 2024 at manganganak ulit ngayong June 2025. January to June at November to December 2024 lang po yung merong hulog.
Okay, so good question. Ito naman ay dun sa qualifying contributions din, ano. So, yung hulog niya noong January to March ng 2024. Hindi, dito na tayo. January to June at saka November to December. So wala siyang July, August, September, no. So manganak ulit ng June 2025. Kung sa June 2025, ang semester of contingency niyan would be January to June ng 2025. So, titingnan natin ulit from January hanggang December ng 2024 kung may at least 3 months siyang hulog, kasi yun yung 12-month period before the semester of contingency, yung January to June 2025. So, sa statement naman po ni Anonymous na January to June at saka November, December 2024 ang hulog na meron siya. So, more than qualified na siya in terms of yung atin pong contribution kasi pasok naman nito sa 12-month period. Titignan na lang natin dyan is yung 6 na pinakamatataas na mga monthly salary credits po. So, doon na tayo magbabase. Sa computation part na po yun. Pero in terms of eligibility, kung base nga dito sa statement nila, January to June at November to December 2024 may hulog at June 2025 naman manganganak, magka-qualify po ito. Okay? Kung magbabase rin tayo sa atin pong qualifying conditions. Yan. Maraming salamat, Sir Mark. And this will be our last question for you from Maria Queenie Joy. If the employee po was on maternity leave, reason ay miscarriage, can she also file for sickness benefit na diagnose si female member ng cancer on the same year po? Okay, good question. So, multiple benefits naman po yan ni SSS. So, una po, tandaan po natin sa SSS, one benefit at a time po tayo. So, hindi pwedeng mag-file ng benefit ng sabay. Yon, hindi po pwedeng sabay. Pero kung within the same year naman siya, basta po hindi nag-overlap yung period na covered ng miscarriage in relation to the question, at saka yung period na covered ng sickness niya, yung sa diagnosis po ng cancer, pwede po ma-file po parehas yon. Pero kung sakali po na magkaroon man ng period na overlap, ibabawas po yun sa yung huling benefit na ifa-file. So, yun po. Pwede po, kung pwede siya, basta hindi sabay, hindi nag-overlap. Kung mag-overlap man po ng bahagya, mga ilang araw lang naman, ibabawas po yung number of days na may overlap sa susunod po na yung pinaka-late na benefit or pinaka-huling benefit na ifa-file. So, yun. Okay, pwede naman po sa pwede. Alright, so salamat pong muli, Sir Mark, sa pagsagot ng mga katanungan ng ating participant. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong magkabago.